Magandang hapon sa inyo. Okay na yan. Hello. Gawad David. Ito na yung Officers Hill ng K4 Network. Okay. Yeah. Oo. Yes, sir. Si Kagawad Si Kagawad. nakagilid eh. Hindi ka makita si Kagawad. Kagawad eh. Okay lang. Kasi mahina eh. Ilayo nyo ng konti yung camera. Ano hindi kita? Kasi mahina eh. Okay lang yan nakikita nila. O yan, okay na yan. Ay, si Kagawad, sir. Okay, magandang hapon sa inyo at unang-una, ito po si Uncle Justin Mapile, no? Ang founder tsaka executive director ng Life Without Rice Movement. At ako ay nagpadala ng letter proposal sa K4 Network sa pamamagitan ni Kagawad Baby through Hill Incierto regarding doon sa kung tawagin ay Siglakas K4, no? Ang ibig sabihin ng Siglakas ay sigla at lakas. Ito ay isang holistic and preventive healthcare program na nagbumungkahi tayo ng partnership sa pagitan ng K4 Network at ng Life Without Rice Movement. So, supposedly, ngayong araw ay meeting natin at magbibigay ako ng orientation dyan sa inyong meeting sa opisina sa Dunggalo. Subalit, nagpaabot ako kay Hill kaninang umaga na meron akong emergency situation na kailangang harapin, isang personal na sitwasyon, kaya hindi ako nakabiyahe papunta dyan, ano? At ganun pa man, hinihiling ko na i-reschedule natin ang ating pagkikita face-to-face at pupunta ako dyan sa inyong opisina kung kailan kayo libre. Ang mga officers ay libre, no? Anytime may sabihan nyo ako mamaya at para ma-set natin ang final orientation. Pero generally, magbibigay ako ng maikling parang brief orientation, ano? Ang Life Without Rice Movement sa pamamagitan ng Siglakas program na isinusulong natin, ito ay isang wellness and longevity program kung saan ang description ko po dito ay holistic and preventive, ano? Sapagkat ganito po, ang ating healthcare system sa Pilipinas ay nakatuon lamang sa pag-manage ng mga sintomas ng mga sakit natin, ano? At dito sa Pilipinas ngayon, lalo na sa kabuuan ng 110 million population, humigit kumulang ay umaabot na ng 8 million hanggang 10 million as per record ng Statistics Office ang mayroong diabetes, no? Type 2 diabetes. At majority ng mga adult population sa ating bansa ay mayroong hypertension, high blood, ika nga, no? At marami rin sa atin sa kasalukuyan na overweight kung hindi man obese, no? Marami rin ang may mga fatty liver at PCOS, GERD, karaniwan yung mga uric natin ay problemado, mataas, no? So, ang lahat ng mga sakit na ito, kung tawagin ng Life Without Rice Movement, ay isang metabolic disorder. Ang ibig sabihin ng metabolic disorder, ito yung binabanggit ko na mga karamdaman, na mga sakit ng mamayang Pilipino sa kasalukuyan, na ang ginagawa lamang ng kasalukuyang healthcare system ay magbigay ng reseta para uminom ng mga maintenance, hindi ba? Halimbawa, kung ang karaniwan tayo ay mayroong sakit na hypertension, katulad ko, dumanas ako ng hypertension ng 7 taon, ako ay binigyan ng reseta ng aking doktor ng Mecardis. Iniinom ko yun isang beses isang araw, at sabi niya ay lifetime. So habang buhay na iinom ako ng Mecardis, ano?
Ang iba pa ay Losartan. Kung familiar kayo sa Losartan, ito yung mga iniinom din ng mga may hypertension. Ano? Sa mga merong diabetes naman, karaniwan naman yung metformin. Yun yung kanilang iniinom. At yun ay habang buhay na iinumin. Yun, si ate, no? Meron ka. Ang isang malungkot na katotohanan, itong mga daily maintenance na ito ay dagdag na gastos lamang o burden ng pamilya, subalit hindi nakakagaling. Hindi gumagaling ang ating hypertension, ng ating diabetes. Sa katunayan, marami tayong kaso na 20 taon na, 2 dekada na umiinom ng metformin, umiinom ng Losartan, pero hindi bumubuti ang hypertension o kaya yung kanyang diabetes, ano? Sa katunayan, lumalala, hindi ba? Tumataas lang, itinataas lamang yung dosage ng mga tableta o mga gamot na yan, ano? Ngayon, dito sa ating partnership na ipinopropose ko sa K4 Network, sa inyong organization, ay gagawa tayo ng isang itong Siglakas program na natural program na i-reverse natin itong mga sakit na ito. By the way, sabi ng healthcare system sa kasalukuyan, ano, na ang mga sakit ng diabetes, ng hypertension, ng fatty liver ay hindi na gagaling. Irreversible ang sabi nila, di ba? Progressive itong sakit na ito, no? So parang tinaningan na tayo, no? Parang tinakdaan na ang ating buhay ng mga karamdaman nating sa kasalukuyan ay wala lang lunas. At yun ang nakakalungkot na bahagi doon sa presentasyon ng gobyerno ng National Healthcare System. At yun ang gusto nating pasubalian at ipakita natin na kaya nating i-reverse ang diabetes, ang hypertension, fatty liver, at iba pang mga metabolic disorder. At yun yung gusto kong pagtulungan natin sa mga miyembro ng K4 Network sapagkat dalawa ang ating magiging minimum na objective dito. Number 1 ay gumaling ang mga metabolic disorder na ito, no? At siyempre, kapag bumuti na ang ating karamdaman, ang kasunod nito ay mawawalan na rin ang batayan para ipagpatuloy pa ang pag-inom ng daily maintenance. So yun ay bawas na sa burden ng ating pamilya, yung araw-araw na gastos na yan sa ating daily maintenance, liban sa tayo ay higit na lalakas, higit na sisigla, ang tinatawag nating tunay na wellness at longevity. Ayaw nating humaba ang buhay natin, pero tayo ay bedridden. Nakaratay sa banig ng karamdaman ng 1 dekada. No? Marami tayong kakilala na stroke na siya, bedridden na siya for a decade, at hindi gumagaling at naghihintay na lamang ng kamatayan. Sa atin po ay gusto nating baliin yan at gusto nating i-reverse at gawing normal ang ating blood pressure. Ako ay umabot ng 140, 150 ang aking blood pressure. Pero ako ay nag-practice ng low carb dietary intervention sa loob ng 6 na linggo. Na-reverse po yun, ano? Naging normal ang aking diabetes. At simula noon, 3 taon na ang nakakalipas, ay itinigil ko na ang pag-inom ng Micardis at yung iba pang maintenance ko, 2 kasi ang naging maintenance ko dahil meron akong sakit pa na isa, yung hyperthyroidism kung tawagin naman. Tapasol ang aking maintenance doon, 3 beses ang aking pag-inom doon daily, no? So ang parehong yon, yung hypertension tsaka hyperthyroidism, ay naging sakit ko yon sa loob ng 7 taon. Pero gumaling ako sa loob ng 6 na linggo lamang. Ano? Sa loob ng 6 na linggo ay na-reverse lahat yung mga sakit ko na ito sa natural na paraan. At simula noon, hindi na ako umiinom ng mga maintenance na ito. At 2 beses sa 1 taon ay
laboratory blood chem ako at nagiging normal naman lahat ang resulta ng aking laboratory. No? So, ganun po yung ating programa na gagawin at pagtutulungan sa pagitan ng inyong organization at ng Life Without Rice Movement. Ang ikalawang bahagi, Hill, may dagdag ko si Kagawad Baby, ay ganito, minumungkahi ko na magkaroon ng parang health committee sa loob ng organization. Parang ilan yung miyembro ngayon ng K4 dyan sa Donggalo? Ay, konti lang po Sir Justin eh. Siguro less Sa Dungalo lang? Less than 20. Konti lang po Sir Justin eh. More or Siguro less less than 20 pa lang po. Ngayon, doon sa 20 na yon na miyembro ng organization, pwede nga identify doon ang merong metabolic disorder. Halimbawa, sino ang merong hypertension, sino may diabetes, at kung ilan yan, kung halimbawa out of 20 ay meron tayong 10 halimbawa na may sakit ng ganoon, metabolic disorder, sila yung ating lalapatan ng programa at ito ay tatakbo sa loob ng average of 3 months, ano? Sa loob ng minimum 6 na linggo, maximum ng 3 months, ano? At hindi kasi pare-pareho ang kalagayan o kalusugan ng bawat isa. Maaring yung iba ay sa 6 na linggo ay gagaling na, yung iba ay hanggang sa 3 buwan tsaka siya gagaling, ano? So yun yung aking minumungkahi na parang survey or inventory ng mga may karamdaman sa loob ng organization, ano? Ang kasunod dito ay pwede tayong kung ito man ay per organization, per sector, halimbawa kung yung network ninyo ay para sa senior, solo parent, para sa women, at PWD kung meron, pwede nating i-apply yung ganoong partnership sa bawat sector na yon, ano. Eventually, dyan sa barangay, total, si Kagawad Baby ay 3rd term na yata ngayon. Pag-aralan natin kung pwede nating i-propose doon sa barangay council, ano? Bagamat meron kang limitation sa kasalukuyan dahil hindi mo kakampi si Kapitan, pwedeng mag-initiate na lang tayo ng hiwalay na initiative mo, no? Sa pamamagitan ng opisina mo bilang kagawad sa labas ng framework ng barangay. Liban doon, pwede nating imbitahan yung iba pang friendly punong barangay, Hill, halimbawa dyan sa San Dionisio, nabanggit mo sa BF Homes, no? Yun, pwede natin i-propose itong ganitong partnership dahil Santo Niño. lagit-lagi na lamang sa kasalukuyan, sangkaterba nakatayo ang ating mga barangay health center, pero wala namang silbi ang mga barangay health center kundi mamigay ng mga gamot paminsan-minsan kapag ka meron. Pero yun na nga, ang nakakalungkot yung mga gamot na binibigay na ito ay para sa relief lamang, pansamantala, no? Mabuti na rin na may naibibigay silang ganon, pero ang gusto natin ay gumaling ang mga sakit na ito. At itong paraan natin ng low-carb dietary intervention sa pamamagitan ng tinawag nating Siglakas K4 Network, ang ating programang isusulong sa mga miyembro ng mga civil society organizations katulad ng inyong organizations, ano? So, sa kasalukuyan kasi itong Siglakas program na ito ay niyayakap din ng iba't ibang mga church people, ano? May mga kausap tayo mga Christian church na sa pangunguna ng Jesus is Lord dito sa Marikina ay ipinatutupad din yung ganitong programa. So dito sa Marikina ay meron silang parang Marikina Valley Ministerial Network, kumbaga, na binubuo ng 70 na simbahan, 70 churches ito, at yun yung ongoing yung pagpapatupad naman dito, no? So yun yung nakikita natin na
gugulatin natin ng mga doktor natin na sa kabila ng sinasabi nilang habang buhay na nating iinumin itong losartan, mecardis at mga metformin, na sakit sa pag-manage ng diabetes, pakikita natin sa kanila na kaya nating i-reverse itong mga sakit na ito. By the way, ang ating ang pinakabuod ng ating programa na ito ay number 1. Ang mga metabolic disorder kasi na ito ay idinulot ito ng labis na carbohydrate intake. Yung pagkain natin ng kanin, ng tinapay, ng pasta, ng pansit, ng spaghetti, ng burger, ng mga fries. Yung lahat ng mga yan kung tawagin ay highly processed food, ang nagbibigay nagdudulot ng tinatawag na tumataas yung ating insulin sa ating sistema every time na kumakain tayo ng mga carbohydrates na yan. At walang katapusan yung pagtaas ng ating insulin sa ating sistema hanggat hindi tayo tumitigil sa pagkain ng mga ganyang carbohydrates. Sa makatwid, yan ang ugat ng mga sakit natin. Hindi ito itinuturo ng mga doktor, Hindi ito itinuturo ng gobyerno. Kahit ng DOH, hindi nila itinuturo ito dahil hindi ganon ang orientation ng healthcare system. Ang gusto nila, manatili tayo may sakit at bumibili ng kanilang mga gamot. Ang gusto natin, lumabas tayo doon sa ganyan sistema dahil gusto nating lumaya sa dependence sa mga gamot na yan. Ang ating kakainin, instead ng mga carbohydrates laden na mga pagkain at matatamis, ay magtutuon tayo sa tinatawag na nutrient-dense food. Ang tinutukoy natin nutrient-dense food ay karne, lahat ng klase ng karne, including red meat. And number 2, ang lahat ng klase ng isda, at lahat ng mga lamang dagat, pati shell, talaba, tahong, at mga clams, at crabs, alimango, alimasag, pwede natin kainin yun, pati alige, At ang lahat ng mga ito, yung karne at isda, ang isa sa pinakapangunahing source ng protina. At ang ikatlo na source ng protina na high quality ay ang itlog. Ang lahat ng itlog ay pwede nating kainin, pati balot, Ang karaniwan, dito sa mainstream healthcare system, sinasabihan tayo na, hinay-hinay kayo sa pagkain ng itlog, o kaya yung yolk, yung pula, wag niyong kakainin, Hindi ba? Ganyan ang karaniwang payo ng mga doktor sa atin, Wala pong katotohanan yun, At, hindi ba? Walang katotohanan yun sapagkat sa atin, kapag tayo ay nasa low-carb living, yun ang tinatawag na healing food. Siya ang magpapagaling sa atin. Kung maalala nyo ang sinasabi ni Doctor of Medicine, si Hippocrates, Ang sabi ni Hippocrates ay let thy food be thy medicine and medicine be thy food. Sa makatwid, itong nutrient-dense food na ito, itong karne, isda at itlog ay medicine. Kaya kung itong tunay na pagkain, yung real food, hindi processed food, ang ating kakainin, yun yung magiging medicine sa ating katawan. At iyon ang na parang magiging lifestyle na natin na habang tayo ay nabubuhay para hindi tayo manumbalik, Hindi patay, anong tawag dito, ningaskugon, na kapag tayo ay gumaling na, ay kakain ulit tayo ng mga cookies, ng mga cake, ng mga tinapay na yan, So pagka ganun ang ginawa natin, babalik din ulit tayo sa karamdaman natin. So walang katapusan yun at iikli ang buhay natin. By the way, may dagdag ko. Ang longevity program na ito ay humahaba ang ating buhay sapagkat nawawala ang stress sa ating dugo, sa ating blood pressure, sa ating blood sugar ay naiibsan. Kapag mataas ang ating insulin, ang ating blood sugar, nai-stress tayo, lalo tayong tumatanda. Kapag tayo ay high blood, ay tayo nadadagdagan ng pagtanda.
So yun kapag natanggal yan, hindi yun yung longevity na binabanggit natin. Humahaba ang ating buhay. Halimbawa, kung dati tayo ay 140, 150 o higit pang ating blood pressure, ay magiging normal ito ng hindi bababa o hindi hihigit sa 120. Ang aking blood pressure sa kasalukuyan ay 105 karaniwan. Pinakamataas ko na yung 110. Ang tawag ko nga doon ay blood pressure ng high school. So ako ay senior citizen na, ako ay 68 years old, pero ang aking blood pressure ay pang teenager, pang high school ang aking blood pressure. Yun yung gusto natin mangyari sa ating mga miyembro, sa ating mga senior lalo na. No? So yun mga kasama na Baby at Hill, ang panimulang kwentuhan natin. Gusto kong mas malawig pa ang ating kwentuhan pagpunta ko dyan. At i-pilot natin, i-test case natin. Siguro, mabuti kung mailista na ninyo yung mga pangalan at na tutulungan natin gumaling ang kanilang mga sakit at lumaya sa maintenance medicine. At yun yung ating by enrollment, kumbaga, no? By enrollment, nililista natin ang bawat isa. At ito ay bilang bahagi ng ating partnership, ay ibibigay ito ng Life Without Rice movement ng libre dito sa organization ninyo, no? At yun ang ating bibigay. May sasabihin ka, Hill? May kasama tayo dito, presidente siya ng Young Ones. May Young may ones, kasama okay. tayo dito, presidente siya ng Young Ones. Young ones, okay. Si Balaguer niya. So Kasi marami siyang members. pwede natin siyang kasama dito sa partnership, yung kasi marami siyang members. Ilan ang members ng Young Ones? Active ko, mga... Okay. O 200 ang members ng Young Ones, taga Dunggalo lahat 'yon. O kasi baka isama natin sa partnership natin na kasi magmamapping din siya. Kasi siya mismo, presidente siya, mayroon siyang maintenance. Gagawa ko ng hiwalay na letter proposal katulad na binigay ko sa K4 Network doon sa Young Ones Organization. Para may separate na na agreement, Bagamat doon sa meeting na sa pagpunta ko diyan, pwedeng joint meeting na 'yon ng K4 Network tsaka ng Young Ones. Okay lang ba yung gano'n? Pwede, Okay, sige. yung Young Ones, Pwede, O kasi sila, yung Young Ones, ng venue dito ngayon, ganda ng venue. yung Young Ones yung nagbigay ng venue dito ngayon. Kasi Ganda ng ng venue. Young Ones ngayon yan. Ako pala Ako ako. nagbigay ng venue. Kasi presidente din po ako. Ako. Office po ng co-op. Okay. Office Office ng po ito na Dunggalo Dunggalo Multipurpose Cooperative. Office ng Pagpatihan. So, parang nagkaroon na kagad tayo ng tinatawag na na inclusion na, inclusive na tayo, may mga sector na. 'Di ba ang K4 limang sector ang K4. Women, informal sector, solo parents, elderly, yung young ones, at saka yung urban poor. Dahil So, Donggalo ito na yung based naman sector lahat natin, yan, di ba, Hiel? Donggalo based lahat yan. O di sige, magiging nga yan, magiging barangay Donggalo project nag-invite ako, sir. na compose ng iba't ibang sektor sa pamamagitan ng dalawang organization, yung K4 Network tsaka ng Young Ones. O kaya iba pang organization na po pwede mag-participate. Nag-invite ako, sir, yung ibang barangay leaders po ng Nag-invite ako, sir, yung ibang barangay leaders po ng ibang barangays dito, Tambo, Baclaran. Santo Niño, at saka La Huerta, sa Tambo po siya. sa District 1. Anong proposal? Senior din to. Anong gusto mo sabihin? parents yung kasama ko. Tapos, Ibig sabihin, Ito, solo doon parent, sa mga meeting solo na parent yung kasama ko. inuusan natin, pwede natin pagsabay-sabihin na sila. Oo, para ma-capture natin yung... Sige. para Okay lang sana sa ganon, capture natin yung ibang para mapabilis natin yung yung piloting sa bawat organization,
So parang nagsimula tayo sa Donggalo hanggang sa mabot natin yung iba pang mga barangay diyan sa Parañaque City. Sige, mabuti yung ganon, Il. Gusto ko yan. So, kailan tayo pwede, sir? Hindi, So, kailan tayo pwede, sir? Ngayon ay, Tayo. pwede ako i-set natin next Hindi, week kasi siguro. tayo pwede Kahit na weekdays, okay lang ako. Anytime sa Monday hanggang Friday. Apo. Pwede From ako. Monday to anytime next week po. Anytime next Parang week. nasa Simula Baguio. Monday. Will. Sa Baguio daw po si Sir Hill next week. Dahil ano, ang Parañaque... Sa Baguio daw po si Sir Hill next week. May ano, ang Parañaque City Hall, kasama kasi ako sa CTC, merong anong tawag, AIP. Development. Annual Investment Plan. Kasama ka doon. Annual Investment Plan sa Baguio. Tapos sa nutrition naman, 1, 2, 3, 4, 5. Buong linggo. Buong linggo daw. Buong linggo sa 1 hanggang 5. Second week lang. Siguro second week na lang po. Wag we, Ah, wag sige. 11 and 12 ng September. Titignan natin. Okay, sige, Opo, sige. basta mag-message po kami sayang, ng availability ng time. Kung pwede sana akong sumama sa Baguio, Hill. Opo. Para sa Baguio na lang tayo mag-usap. Mga Ano yan sir sa CDC, City Development Council, o kabilang kami kagawad doon. Sige, pagbalik nyo, pagkatapos nyo para wala kayo.